Nagsimula ang pelikula sa 3102 BC, kung saan sinubukan ng mandirigmang si Ashwathama na patayin ang hindi pa isinisilang na anak ng isang prinsesa sa larangan ng digmaan. Si Lord Krishna ay namagitan, pinatigil siya at pinarusahan si Ashwathama sa pamamagitan ng pag-alis ng banal na hiyas mula sa kanyang noo, isinumpa siyang mamuhay sa isang nabubulok na katawan. Maaari lamang tubusin ni Ashwathama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagprotekta sa babaeng magdadala ng ika-10 reincarnation ni Vishnu. Sa 2878 AD, ang mundo ay naging kaparangan, at ang mga tao ay may sakit at walang tubig. Ang huling nakaligtas na lungsod ay ang Kashi, na pinamumunuan ni Yasken, 200 taong gulang na lalaki na nakatira sa complex, isang lumulutang na megastructure na umuubos ng mga mapagkukunan ng planeta para sa mayayaman. Sa pagpasok ng mga tao sa lungsod, natulala sila sa kadakilaan nito. Dumating ang mga bilanggo at sinuri ng mga gwardya ang kababaihan para sa pag-aanak. Nang subukan ng isang ama na protektahan ang kanyang anak na babae, pinabagsak siya ng gwardya. Nakatakas si Raya, ngunit nahuli siya ni Rumi at dinala siya sa tagong lugar kung saan sila nagkita ni Luke. Nang maglaon, nakipag-usap sila kay Viran, na nag-aalala na ang kanilang mga aksyon ay maaaring pumukaw sa Shambhala. Nakatagpo nila ang isang buntis na babae, si Divya, ngunit nalaman niya sa pagsusuri na ang kanyang anak ay hindi ang reincarnation ni Vishnu. Biglang umatake ang mga raider, at sa kaguluhan, naputol ang batong ginamit sa pagsusuri. Kinuha ni Raya ang isang piraso nito habang pinatay ni Rumi ang isang raider, ngunit nahuli silang pareho ni Divya. Dinala sa complex, inatake ng hayop si Rumi, ngunit pinigilan ito ni Commander Manas. Nagbanta siyang papatayin si Divya maliban kung ibubunyag ni Rumi ang kinaroroonan ng Shambhala. Pinayuhan ni Divya si Rumi na huwag sumuko, alam niyang mamamatay siya sa alinmang paraan. Binaril siya ni Manas at sinugod siya ni Rumi, ngunit huli na ang lahat. Ipinahayag ni Yasken ang kanyang sarili na nag-iisang Diyos. Nang magsalita si Rumi tungkol sa galit ng Diyos, binaril din siya ni Manas. Nag-alok si Yasken ng gantimpala para sa paghuli sa mga rebelde habang nanunood si Mariam sa isang hologram. Hinabol ng mga raiders ang natitirang mga rebelde at na-corner si Luke hanggang sa dumating si Bhairava at ang AI car na si Baji. Si Bhairava ay gumawa ng hambog na pagpasok sa eksena ngunit mabilis na nakatulog. Ininsulto ng mga raider, tumugon siya ng musika, mga tricks, maliit na paputok, at niloloko sila gamit ang hologram. Pagkatapos ay ipinakita ni Bhairava ang kanyang sarili, sinira ang suot ng isang raider, sinuntok ang isa pa patungo sa gusali, at sinipa ang higit pa palabas ng tulay. Tinapos niya ang laban sa isang malakas na suntok, at ginamit ang mga raider para hindi masaktan sa pagkahulog. Pagkatapos, kinuha ni Bhairava ang bayad sa kanya at napansin ang banal na simbolo sa sinturon ng pinuno ng grupo. Samantala, ang mga nahuli na kababaihan sa complex ay naging bahagi ng Project K, isang eksperimento upang pahabain ang buhay ni Yasken, gamit ang serum mula sa artipisyal na inseminated fetus. Si Sam 80, na isang kasambahay, ang nagsusuri sa mga bilanggo, at isang babae ang nagsabi na sana ay hindi siya naging fertile upang maiwasan ang kapalarang ito. Pinangangasiwaan ni Manas ang proseso ng paglalagay ng binhi, sa kabila ng babala ni Yuri na ang mga babae ay hindi mabubuhay ng matagal. Binalewala ang mga panganib, nag-utos si Manas ng maagang pagtanggal na ikinamatay ng isa sa mga babae. Nang hilingin ni Yuri na malaman ang katotohanan tungkol sa Project K, tumanggi si Manas at dinala siya upang makilala ang hari. Nakatagpo nila si Counselor Bunny na gumabay sa kanila sa Royal Chambers. Si Yasken ay konektado sa mga tubo, at isang robotic na kamay ang nag-inject sa kanya ng serum. Bumagsak si Yasken ngunit agad na bumangon, at ipinahayag na ang serum ay may lason. Sinaksak siya ni Yuri, ngunit si Yasken na hindi nasaktan ay nagsabi kay Yuri na hindi siya tinatablan ng kamatayan. Nang aminin ni Yuri na sinusubukan niya siyang patayin para sa higit na ikabubuti, pinainom siya ni Yasken ng sarili niyang luha, at agad na namatay. Pagkatapos ay inutusan ni Yasken sina Bunny at Manas na maghanap ng isang babae na kayang magdala ng formula sa loob ng 150 araw. Sa silid ng kababaihan, si Sam 80 ay balisa matapos masaksihan ang pagkamatay ng babae kanina. Sinuri niya ang kanyang tiyan, at lumilitaw na 150 araw na siyang buntis ngunit inililihim niya ito. Ang isa pang babae, na si Lil, ay nagbanta na sasabihin ito sa mga scientist dahil hindi pa ito nangyari noon.
Kinumbinsi siya ni Som 80 na maghintay dahil alam niyang papatayin ang sanggol. Iginiit ni Lil na isa lamang itong lab experiment at hindi totoong sanggol. Samantala, ginastos ni Bayrava ang kanyang gantimpala sa napakabihirang itlog. Inaanyayahan siya ni Luke na sumali sa koponan, ngunit tumanggi si Bayrava, sinabing ang digmaan ay walang mabuting idudulot. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, naging ulila dahil sa digmaan at pinalaki ng isang sundalo, at kalaunan ay sinubukan siyang ibenta sa complex. Tinraidor ni Bayrava ang sundalo, ipinagbili siya sa mga gwardya. Habang nakikinig si Luke, isang alarma ang naghudyat ng panghihimasok, at naghanda silang umalis. Sa bahay, nakita ni Bayrava ang mga lalaking humahalughog sa kanyang mga gamit, na naniningil ng bayad para sa kanyang mga utang. Dumating si Leon, na nagpaalala sa kanya na may utang siyang 20,000 units o mga nganib na mawala ang kanyang sasakyan. Biglang sumulpot si Roxy, pinatumba ang mga nanghihimasok at sinisingil din siya ng utang. Naglaban sila, habang si Bayrava ay pumuporma sa kanya sa buong laban. Naiinis, umalis si Roxy, ngunit sumunod si Bayrava, na sumumpa ng kanyang pag-ibig sa kanya. Bagamat may pag-aalinlangan, pumayag si Roxy na tulungan siyang makapasok sa complex. Sa complex, ang mga siyentipiko ay nag-anunsyo ng isa pang pag-ikot ng pagsubok para sa mga kababaihan. Kinabukasan, inirehistro ni Roxy si Bayrava bilang isang bisita. Sa loob, si Bayrava ay humanga sa maunlad na lugar, at magkasama silang namasyal, kumain ng sariwang prutas, sumakay sa kabayo, at tumingin sa karagatan. Pagkatapos pumasok sa magarbong party na walang imbitasyon, natumba ni Bayrava ang isang estatwa, na nag-alerto sa mga gwardya at pinalayas siya. Samantala, tinawag si Bunny sa disyerto, kung saan natuklasan ang isang maalamat na pana. Bumalik sa complex, napansin ng isang gwardya ang pagbubuntis ni Som 80, na isinumbong ni Lil. Kasabay nito, si Raya ay hinahabol ng isang raider at isang robot. Siya ay tumakas sa disyerto, nahulog sa isang kuweba, at inihagis ng robot sa isang poste. Lumitaw ang isang matandang lalaki, na hindi naapektuhan ng mga pag-atake ng robot, at sinira ito, bagamat nahimatay si Raya sa panahon ng engkwentro. Bumalik sa complex, ipinaalam kay Manas ang pagbubuntis ni Som 80, at nagutos ng agarang pagtanggal, na walang pag-aalala sa bata. Maya-maya ay nagising si Raya at nakita niya ang matanda na duguan, ngunit tila wala itong pakialam. Napagtanto niyang nagsasalita ito sa sinaunang wika at pinakiusapan siya na sumama sa mga rebelde, ngunit tumanggi siya, at sinabing lumalaban siya para sa isang tao lamang. Sa complex, si Som 80 ay ikinabit sa makina, ngunit ang pagkawala ng kuryente ay nag-trigger ng alarma. Samantala, sinubukan ni Bunny na kunin ang pana, ngunit napaatras siya ng malakas na enerhiya, habang ang matandang lalaki sa kuweba ay nagkaroon ng malakas na pangitain. Dahil sa malfunction ay tumilapon si Som 80 mula sa makina, at ngayon ay dumadaos-dos siya patungo sa incinerator. Si Lil, na isang undercover na rebelde, ay nagligtas sa kanya, at sila ay tumakas sa mga lagusan. Nakatagpo sila ng mga gwardya, at nilabanan sila ni Lil, na nagbigay ng oras kay Som 80 para makatakas. Gayunpaman, na-trigger ni Som 80 ang isang bitag na nagpagana ng mga flamethrower. Sa kuweba, inilagay ng matanda ang kumikinang na bato ni Raya sa kanyang noo, na nagpapakitang siya si Ashwathama. Hawak ang kanyang tiyan, si Som 80 ay lumakad sa apoy nang hindi nasasaktan. Sa bayan, tinamaan ng kidlat ang isang gusali, at sinalo ni Bayrava ang bumagsak na bagay, na nagpapakita ng kumikinang na simbolo ng relihiyon. Ang mga gwardya na humahabol kay Som 80 ay nasunog ng apoy. Siya ay bumagsak, ngunit iniligtas siya ng mga rebelde bago dumating si Manas. Kinaumagahan, nakipagkita si Manas kay Bunny, na nagpakita sa kanya ng maalamat na pana. Nang subukan ng makina na kunin ito, sinira ng kapangyarihan ng pana ang makina. Humingi si Manas ng siyentipikong paliwanag, ngunit nagbabala si Bunny na ang ilang bagay ay higit pa sa mga makina. Si Som 80 ay nagising sakay ng sasakyan ng mga rebelde patungo sa Shambhala. Tinanong siya ni Viran tungkol sa Project K pero wala siyang alam, na ikinagalit niya. Sinabi ni Kira kay Som 80 na si Mariam at ang kanyang mga ninuno ay naghihintay sa kanya sa loob ng maraming siglo. Nang tanungin ang kanyang pangalan, ipinakita ni Som 80 ang kanyang pulso at pinalitan ni Kira ang kanyang pangalan bilang Semathi. Ang sasakyan ay pinahinto ng mga raider, ngunit ang mga rebelde ay nagpanggap na namumulot ng basura.
Ang isang gwardya ay naghagis ng metal sa kotse na nagpapakita na ang sasakyan ay isang hologram. Pinatay ng rebelde ang mga raider ngunit nag-trigger ng alerto, kaya napilitan silang tumakas at natanggap ni Bhairava ang alerto. Sa disyerto, hinabol ni Kira ang isang raider gamit ang hoverbike at naghulog ng bomba upang sirain ang kanilang sasakyan. Dumating ang mas maraming raider at sumiklab ang putukan. Bumangga ang sinasakyan ni Kira ngunit nagawa niyang labanan ang isang raider na sumakay sa sasakyan ng mga rebelde. Habang sinusubukan ng raider na kaladkarin si Kira, iniligtas siya ni Semathi at Ajo, ngunit alam ni Kira na huli na ang lahat. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng bomba para sirain ang mga raider. Si Ajo, na nalulungkot, ay iniulat ang kanyang pagkamatay kay Viran. Si Bhairava naman ay hinahabol ng naniningil ng utang na gumitgit sa kanyang sasakyan. Nag-transform si Buji sa sasakyang panghimpapawid upang makatakas ngunit hindi gumana, bumangga pabalik sa isang kotse. Hinahabol ng mga drone ang mga rebelde na bumabaril sa kanila. Ang isang drone ay bumagsak sa isang rebulto, naputol ang isang kamay na humarang sa kalsada. Pinalibutan ng mga raider ang kotse ng rebelde at binaril si Aju. Habang ang mga bagay ay tila wala ng pag-asa, dumating si Raya kasama si Ashwathama. Nagpaputok ang mga raider, ngunit walang nagawa ang kanilang mga sandata. Ginamit ni Ashwathama ang kanyang lakas para ibaluktot ang sandata at tinalo ang mga raider sa ilang segundo. Pagkatapos ng labanan, lumuhod siya sa harap ni Semathi, kinilala siya bilang tagadala ng susunod na reincarnation ng Diyos. Pinaputukan sila ng isang raider, ngunit ginamit ni Ashwathama ang metal bilang kalasag. Sumali si Bhairava sa laban, mabilis na pinabagsak ang mas maraming raider. Itinapon ni Ashwathama si Bhairava sa lupa, kaya gumamit siya ng hologram upang lituhin si Ashwathama. Gayunpaman, mabilis na nahanap ni Ashwathama ang totoong Bhairava at madali siyang nadaig. Sinubukan ni Bhairava na hulihin siya gamit ang posas, ngunit nakalaya si Ashwathama at pinasabog ang mga posas gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy ang laban at muling nadaig ni Ashwathama si Bhairava. Nang malapit na niyang tapusin siya, sinaktan ni Buji si Ashwathama, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang paa at sinira ang kotse. Tinangka ni Bhairava na ibagsak ang tulay kay Ashwathama, ngunit siya ay bumangon sa mga guho nang hindi nasaktan. Sinubukan ni Bhairava na ikulong siya sa mga kadena, ngunit hinila ni Ashwathama ang gusali, natalo na siya sa wakas. Ang balita ng pagbabalik ni Ashwathama ay umabot sa complex at napagtanto ni Bani na ang propesiya ay nagkatotoo. Dapat nilang patayin ang sanggol ni Semathi bago ang eclipse o malalagay sa panganib si Yaskan. Ang mga rebelde ay bumalik sa Shambhala, kung saan sinalakay ni Ashwathama ang mga gwardya hanggang sa pinakalma siya ni Viran na nagpaliwanag na sila ay mga kaalyado. Ang ilang mga rebelde ay nagdududa na si Semathi ang napili, ngunit nagsimulang umulan sa unang pagkakataon sa mahabang dekada na nagpapatunay sa kanyang kahalagahan. Si Semathi ay itinuring na parang maharlika at binasbasan siya ng mga matatanda. Inihayag ni Mariam na ang compass na tumuturo kay Semathi ay naging sanhi ng paglaki ng puno kung saan itinayo ang Shambhala. Sa disyerto, nagising si Bhairava na napapalibutan ng mga gwardya na nagpaalam sa kanya na siya ay naka-blacklist at permanenteng ipinagbabawal mula sa complex. Nalulungkot, bumalik si Bhairava sa kanyang apartment na handa ng sumuko. Gayunpaman, nag-alok si Lok na tulungan siya at dalhin siya sa Shambhala. Sumang-ayon si Bhairava, ngunit sa isang pagbabalik-tanaw, ipinakita na siya ay umaakting. Sa disyerto, nakipagkasundo siya kay Manas. Kapag nahuli ni Bhairava si Semathi, papayagan siyang bumalik sa complex. Sa Shambhala, ang mga rebelde ay nagdaos ng ritual upang parangalan ang kanilang kultura at nagpaalam sa kanilang mga namatay na mandirigma. Sa panahon ng seremonya, nakita ni Semathi ang pangitain ng hindi mabilang na mga bangkay sa paligid niya na nagdulot ng pagdududa kung siya ay nararapat doon. Tinanong ni Raya si Ashwathama tungkol sa sinaunang digmaan at ibinahagi niya na natalo siya sa isang prinsipe na may banal na pana, ngunit iniligtas siya ng kanyang kapatid na si Karna, ang orihinal na may-ari ng tungkod. Samantala, ginagawa ni Bhairava ang kanyang sasakyan upang ihanda ito para sa paglalakbay sa Shambhala kasama si Luke. Napansin ni Ashwathama na sinusubukang umalis ni Semathi sa takot na nilalagay niya sa panganib ang lahat. Kinumbinsi niya itong manatili sa pamamagitan ng pagbibigay ng talumpati sa responsibilidad.
Dumating sina Luke at Bhairava sa Shambhala at mabilis na pinatumba ni Bhairava ang mga bantay. Nakaramdam ng problema, sinubukan ni Ashwatthama na umalis kasama si Samathi ngunit ang kanilang landas ay hinarang ng isang figura na kahawig niya. Naglaban sila, ngunit hindi nagtagal ay nadaig ni Ashwatthama ang peke, inihayag si Bhairava na gumagamit ng hologram. Sinubukan ni Samathi na tumakas, ngunit iniwasan ni Bhairava ang pag-atake ni Ashwatthama at sinunggaban siya. Iniligtas ni Ashwatthama si Samathi at itinapon si Bhairava sa tulay, ngunit nakabawi si Bhairava gamit ang kanyang hover boots. Pinabagsak siya ni Ashwatthama at sinira ang hover boots. Nagpaputok si Bhuji, ngunit pinasabog siya ni Ashwatthama at itinapon si Bhairava sa apoy. Nag-transform si Bhuji sa isang robot suit na pinoprotektahan si Bhairava mula sa apoy. Nang dumating ang mga gwardya upang tumulong, sumalakay si Manas sakay ng kanyang sasakyang panghimpapawid. Nilabanan ni Bhairava si Ashwatthama at bagamat saglit silang nakipagpunyagi, itinapon ni Bhuji si Ashwatthama. Sinubukan ni Bhairava na tumakas, ngunit hinila siya ni Ashwatthama palabas ng tulay. Sinalakay ng mga sundalo ni Manas ang Shambhala, sinira ang force field gamit ang laser. Lumaban ang mga rebelde, pinabagsak ang mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway gamit ang shockwave na kanyon. Lumalaki ang labanan habang ang mga rebelde ay gumamit ng mga hoverbike at kalasag. Sa gitna ng kaguluhan, iniligtas ni Bhairava at Bhuji ang mga kababaihan mula sa mga guho. Hinarang ni Ashwatthama ang flamethrower ni Bhairava at itinali si Bhuji, dahilan para bumagsak siya. Sa larangan ng digmaan, pinaputok muli ni Manas ang laser, na nadaig ang mga rebelde. Si Samathi ay inilagay sa sasakyang panghimpapawid upang makatakas, ngunit si Mariam ay gumamit ng mga latigong may enerhiya upang ibagsak ang sasakyang panghimpapawid ng kaaway. Napagtantong hindi nakatakas si Samathi, pinasabog ni Manas ang sasakyang panghimpapawid na naging sanhi ng pagkahulog ni Mariam. Habang tumatakas si Samathi, nahuli siya ni Manas gamit ang mechanical harness. Isang drone ng rebelde ang nagligtas kay Samathi, ngunit nilabanan ni Mariam si Manas at napatay. Ang drone ni Samathi ay binaril at siya ay nahulog. Nahuli siya ni Ashwatthama, ngunit siya ay dumulas. Sunod ay nahawakan siya ni Bhairava, at hinawakan ni Ashwatthama ang kanyang mga paa. Hinila sila ni Ashwatthama pabalik sa tulay at pinatalsik si Bhairava. Pinipigilan ng kaaway si Ashwatthama gamit ang harness habang kinuha ni Manas si Samathi at dinala siya sa kanyang sasakyang panghimpapawid. Sumisigaw si Ashwatthama sa pagkabigo habang nasusunog ang sagradong puno. Isang dahon ang nahulog na dumapo sa kanyang tungkod na bumaba sa kamay ni Bhairava. Ang tungkod ay kumikinang, ginising si Bhairava bilang ang muling pagkakatawang tao ni Karna, ang kapatid ni Ashwatthama. Gamit ang mas pinalakas na kapangyarihan ng tungkod, nagpaputok ng apoy si Bhairava sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway, pinahinto ang isa gamit ang kanyang kamay at itinapon ito pabalik. Hinaharangan niya ang lahat ng paparating na apoy at sinira ang mga sasakyang panghimpapawid sa paligid ng tulay. Naalala ni Ashwatthama ang huling labanan sa sinaunang digmaan habang sumasalakay si Manas gamit ang kanyang kanyon. Tumalon si Bhairava, hinarangan ng pagbaril, at pinatay si Manas gamit ang tungkod. Ang kapangyarihan ng tungkod ay nagpabagsak sa sasakyang panghimpapawid ng kaaway, at si Bhairava ay nakatakas kasama si Samathi bago gumuho ang tulay. Habang bumabagsak ang tulay, bumalik sa normal si Bhairava, hindi alam kung ano ang nangyari. Tumalon siya kay Bhuji para tumakas kasama si Samathi, ngunit nakalaya si Ashwatthama at sinubukan silang pigilan. Pagkatapos ng pagsisikap na pigilan sila, nag-activate si Bhuji ng dagdag na kapangyarihan at lumipad sila palayo. Ginunita ni Ashwatthama ang araw na iniligtas siya ng kanyang kapatid na si Karna sa sinaunang digmaan, isang sandali na inihula ni Lord Krishna. Nagtapos ang pelikula sa complex, ibinigay ni Bani kay Yasken ang tanging patak ng serum na nakuha nila mula kay Samathi, at ininject ito ni Yasken, na nakaramdam ng lakas ng kapangyarihan na nagpabata muli sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang maalamat na pana ng hindi nasasaktan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.